sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan. Susuporta yung mga yan. General Browner, sir, sana makarating ito sa inyo. Nangangarap tayo. Ang bansa natin, hindi pa tayo gumagraduate. Doon sa senaryo na kung gusto natin mabago ang bansa, kailangan magpababa tayo ng isang politiko, mag-upo ng panibagong politiko. Tanong, nakailang palit na tayo, ganito pa rin tayo. Sabihin ko sa inyo, inamin na ni Bibi, hindi niya kayang baguhin ang bansa na siya lang. Huwag tayong nabuhay sa fairy tale. Ang kailangan ilabas natin ang katotohanan at sisimulan natin sa araw na ito. Durog na ang pagkatao ni BBM. Kahit sinong Pilipino, kahit foreigner, alam ang korupsyon sa bansa natin. Hindi pwedeng magkakaroon ng malawak na korupsyon na hindi alam ng presidente. Bakit nananatili siyang nakatayo? Pakinggan niyo itong mabuti. Bakit nananatili siyang nakatayo? Dahil kontrolado nila ang pagsishape ng perception through social media and mainstream media. May mga handler sila, magagaling, foreigner. Anong trabaho ng foreigner? Nagbabato siya ng mga information doon sa mga aktor. Ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Consolidated yan, coordinated yan. Madaliin nilang patayin yung totoong narrative para kapag laging naririnig at nababasa ng taong bayan kahit mali yan, yung mali, inuulit-ulit nila. Naririnig nila sa artista, naririnig nila sa politiko, naririnig nila sa estudyante, naririnig nila sa ordinaryong tao, naririnig nila sa doktor. Mali lahat yun, pero paulit-ulit. Sa normal na kaisipan, nagiging tama. Inuulit isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang buwan. Example, nung lumabas yung 18 Maris, unang araw sa Club Pilipino, paano pinatay nila kaagad yung balita at hinulma yung perception? Sunod na araw, walang lumabas na balita sa mainstream. Sino lumabas? Si Norman Mangausin at saka si Makagago. Paulit-ulit, ganun nila pinapatay. Lahat yan coordinated. Yung binibigyan na information, mga actor na lang yun. Yung mga artista, yung mga estudyante, lahat, mga professional, mga actor na lang binibigyan ng, ito baba, ito sasabihin mo, ito. Kasama yan, mga politiko. Troll! Troll ang kalaban! 1,000! Binabayaran! Anong ginagawa ng troll? Bantayan yung mga social media ng kalaban ng gobyerno. Papatayin kagad nila. Akala nyo na isi-share nyo yung mga sinishare nyo yung vlog nyo. Umiikot lang yan dun sa circle of friends mo. Hindi lumalabas yan. Shadow ban. Troll yan. Yung machine, ang ginagamit nila machine, yung machine nakaprogram. Words, sentence, paragraph, binabantayan ng machine. Sandali nila i-block yun. Sa tao na libo, machine, paano tayo mananalo? Lahat pa lang lumalabas sa mainstream, totoo? Sagot! Hindi! Lahat ng lumalabas sa social media, totoo? Hindi! Ang totoo kayo! Kayo nagtsatsaga rito araw-araw! Kayo ang totoong Pilipino! Hindi mababago ang bansa natin pag hindi tayo nagsishare ng katotohanan. Dapat yung maintindihan, sumama kayo sa kalsada. Mas maganda pa nung wala tayong cellphone eh. Bakit? Pag sinabi mong, punta tayo doon, hala, ang dami ka agad punta. Kasi walang balita, nasa kalsada lang balita. Bakit hindi tayo dumadami? Kasi lahat nakabantay sa cellphone. Ang mindset ng karamihan, kukunti pa lang sila. Pupunta ako pag marami na sila. Eh, 1 milyon kayo, ganun ang kaisipan.
sa presidente. Armed forces, mag-kudeta kayo. Armed forces, ito, hindi yun ang sigaw natin. Ang sigaw natin, huwag kayong mag-withdraw sa Pangulo. Huwag kayong lumaban sa gobyerno. Pero putang ina, supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo. TikTok yun ha. TikTok. Ang bansa natin kritikal. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, Minsan di ko na kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Hindi pwede silang mauna. daming video Pero pag nakita nila, 1,000,000 Pilipino sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan, susuporta yung mga yan. Bakit? Pagod na rin sila. Alam nila ang gobyerno ang mali, alam nila ang taong bayan ang tama. General Browner, sir, sana makarating ito sa inyo. Sinabi ng mga sundalo, brave soldier, lagi ka sa tondo ni Romualdez. Kung may bitbit ka, wala, nasa iyon. Magre-retire ka na ngayong July. Mandatory requirement. Sana makarating to sa'yo. Minsan ka na naming nakaharap face to face. Hinarap namin ang Armed Forces of the Philippines. Face to face. General Browner, lahat ng mga general niya, battle staff, from J1 to J10, face to face. At lahat ng senior generals. Sinabi namin yung problema ng bansa. Sumagot sila. Ano sagot nila? Hindi kami bulag. Hindi kami pipi. Hindi kami bigi. Yun ang sagot niya. Hanggang ngayon yung pa rin ang sagot niya, magre-retire na siya. General Browner, you will go down in history as part of the corruption ng gobyernong ito. Ulitin ko, General Browner, hindi kami sumisigaw na mag-withdraw ka ng support sa presidente. Hindi namin sinisigaw na magplano kayo ng extra constitutional means. Wala kami sinisigaw na ganun. Ang sinisigaw namin, ulitin ko sa'yo, putang ina ka! Supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo! Kapwa niyo sundalo, sasabihin niyo sinungaling! Kapwa niyo sundalo, nagserbi sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marine! Yung mga kapatid natin pulis, minsan may friction tayo, depends. Pero normal yan. Gumaganap sila sa tungkulin natin. Tayo sinisigaw natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautusan lang yan mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo at pakinggan nyo. Yung binanggit ni Pig Lacson, TikTok. na disgruntled na ang karamihan ng AFP at to battalion level, may pinagmumulan yun. Daming concept. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Yaman kami. Kung may kamay ang US at sabihan yung mga junior officer, Nakakarin. mag-military hunta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw DBM, exile ka. Ang i-DBA namin si Romualdez. Alam nyo ba yan? Pero wala pangalan. Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yun yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan. Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba? Pagtatanda mo na sa kalsada ka ba? Makasagasaan
matutulog ka na lang. Tama, mali! Tama. Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mawala sa'yo, anong pagkain mo? Ang hirap. Pero kung magkakaisa tayo, isang araw itideklara natin, 2 araw, maximum 3 days, sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo isang araw, isang sakripisyo na lang. Magsama-sama tayo lahat. Isang sakripisyo na lang. Yun lang ang gustong makita ng mga kapatid natin pulis at kapatid natin mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Ano gagawin natin? Tama na, hirap na kami. Sama-sama tayo mamatay! Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, putang ina mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka agad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi niyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinabibilangan nila. Gusto na nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya naisipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa Dilawan. Hindi nyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yun? Hindi nila nahatak. Ang ginugurum nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos mo Santo, Senator Risa, maliit ka palang anti-Marcos ka. Correct. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihimuran sila parehas ng mga pet nila eh. Liberal. Makabayan. Marcos. Nagkaisa rin sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait. Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nagdi-design. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Yun ang nagsasabi, huwag mo ilabas yan. Isplice mo yan. Bakit ayaw nila sa mga Duterte? Para maintindihan nyo. Dahil, nung panahon ni Digong, halos mawala na sa mapa ang liberal. Halos mawala na ang makabayan. Mga CPP, NPA, NDF, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protector naman ni Marcos laban sa mga Duterte para maprotektahan siya, gamit niya ngayon makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po. Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolusyon, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Putangin na yung mga nagsisinungaling ng takaw, wala nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa, nagmamarcha. Wala man tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, mga bayan, ang laki-laki. CPPA, NDF, ando pa yung banner nila. Puta, hindi nila na-aresto. Harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay. Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayo lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayo mamamatay.
hindi natin ito tinatapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yung nagsasabi dyan ng mga sundalo, lalaban tayo. Sabi ng mga sundalo si Browner, we are a high experience military. Putangin na, ba't di ako naniniwala? Lalabanan mo yung China. Eh puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Sa mga kapatid natin pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon, ginagampanan yung trabaho nyo, yung galit ng taong bayan, nakikimkim, gustong pakawalan, nagagalit ang taong bayan, pagka mas kinakampihan nyo, yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Sinong di magagalit doon? Yung malitan, ginalit kami sa malitan. Mga kapatid, iisa lang itong bansa natin. Ang ikakapanalo ng bansa natin nasa pagkakaisa. Ulitin ko, ang ikakapanalo ng bansa natin isa lang, nasa pagkakaisa. Pilitin nyo na, hatakin sila. Pumunta tayo, pumili tayo sa isang lugar na payapa. Pakita natin numbers natin. Kaya natin sinisigaw si Sara. Kahit yung iba sa atin hindi siya gusto. Pero yung mga abogado, bakit siya sinisigaw? Kasi siya yung constitutional successor. Pag sumigaw tayo ng iba, unconstitutional yon, extra-constitutional yon. Kahit ayaw natin, ano gagawin natin? Siya yung